Ito lang imbestigahan namin, hindi namin Wala na, maganda naman maganda yun. doon eh. Ayusin naman sana. Ay, imbestigahan nyo dyan. Anong klaseng pag-iimbestiga? Meron kayong kasama mga engineer? Meron kayong mga kasamang structural engineer? Meron kayong kasama mga magagaling sa mga infrastruktura? Ay, dati kayo sa PMA, kayong dalo ni Azurin. Eto ho mga kababayan, dito sa video na to, ipapakita ko ho sa inyo kung ano mangyayari sa inyo pagka pinagtripan kayo ng isang bag. Kasi ho, sa kabila ng pananalasa ng nagdaang bagyo dyan sa Cebu, mantakin nyo ho mga kababayan, etong si Azurin at nitong si Magalong, naghahanap po sila ng problema dyan sa Davao. At ito naman nung si Boy Dolomite, sa kabila ng nagdudumilat na problema natin sa mga anomalyang flood control project, yung Dolomite Beach, siya dyan sa Manila Bay, ang pinagtripan. Yan ho ang magiging sasapitin ng bawat isang Pilipino pagka napagtripan kayo ng bangag. Itong dalawa na to, hindi naman ho natin masasabi na mahihina ang utak ng dalawang yan. Congressman ho yan, mataas ang pinag-aralan. Ito naman ho, naging dating chief PNP. Pero ganun-ganun na lang ho sila mapagtripan ng isang bangag. Napakalinaw ho ng problema. Nasa Bulacan, nasa Ilocos Norte, nasa Luzon ang karamihan ng mga problema dito sa flood control na to, pero naghahanap po sila sa Davao. Okay? Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Teka lang ho. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Yun na nga mga kababayan, re-recta ho tayo dito sa... Hindi natin malaman kung nasa tamang katinuan pa tong si Azurin. Pakinggan ho natin to. Comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Di ba parang mga gag? Parang mga si Raulo no? Ang bagyo ay nasa Cebu, nag-iimbestiga sila diyan sa Davao. Imbis na yung kanilang, antag dito, yung kanilang lakas, enerhiya, ituon dito sa mga kababayan natin nangangailangan ngayong mga panahon na to, pinagkakaabalahan ho nila, hinahanapan ho nila ng butas, siya ang Davao, yung mga flood control sa Davao. Di ba naman, di ba matitindi ang tama nitong mga tao na to, di ba? Parang wrong timing naman kung ngayon tayo po. Ano nangyari kay Azurin? Diba? Ito naman si Benji Magalong. Ito yung tipong ayaw ka na, yung tipong ayaw ka na, pinagpipilitan mo pa sarili mo. Diba? Kaya nagmumukha ko siyang... Uy Magalong, magkaroon ka naman ng konting kahiyan sa sarili mo. Sinusuka ka na ng ICI, pinagpipilitan mo pa sarili mo. Hindi mo pa maramdam na ayaw ka ni Marcos Jr. Diba? Tumaas na lang ang hairline mo, anak ng tokwa, nakadikit ka pa rin sa ICI. Panoorin natin ito mga kababayan. Ito lang imbestigahan namin, hindi namin Wala na, maganda naman maganda yun. doon eh. Ayusin naman sana. Ay, imbestigahan nyo dyan. Anong klaseng pag-iimbestiga? Meron kayong kasama mga engineer? Meron kayong mga kasamang structural engineer? Meron kayong kasama mga magagaling sa mga infrastruktura? Ay, dati kayo sa PMA, kayong dalo ni Azurin. Lulukuhan naman tayo dyan, Magalong. Ano nila yan? Hindi nyo lang napunta. May mga din sa baha dati. May mga din, nasira. Karoon na repair. Nagpa rin na repair. Kasi during at that time, wala na ang Duterte. Yun na, na Marcos na. Karoon kuan man na, kanang ayokong manita na. Umalis nung narinig niya yung pangalan nung yung amo niya, umalis siya eh. Thank you kayo. Yan ang inyong sasapitin kung sakaling kayo napagtripan ng bangag. Alakbangan. O siyempre, magpo-focus tayo dito sa video na to kay Boy Dolomite. Ako, matindi hong balagbaga ng mangyayari dito kay Kokey. Okay, banata na ho natin. Ano pang hinihintay natin, game? Sa press briefing ngayon pong araw na ito, para pag-usapan niya iba't ibang Ba't ano nangyari? Ba't parang tumamlay ho ata yung House of Representative ngayon? No? Wala na yung mga young goons, yung tipong siga-sigaan yung pagka nagsalita. Tipong napaka-sarcastic ng mga birada kay VP Sara,
Di ba? Yung mga antipati ko, sarap pagbabatukan, lalo na yung mga lalaking congressman, lalo na yung Balbasarado. Okay. Ibang mga usapin, no? Siguro bagong lahat, nagpapaabot po tayo ng pakikiramay sa mga kababayan ho natin sa Visayas at sa lahat po ng mga lugar na apektado po nito pong nagdaang bagyo, no? Naunawaan po natin yung palpable anger ng ating pong mga kababayan, lalo't higit matindi po yung pagbaha at meron pong pakiramdam na hindi na naman pong muli gumana yung mga flood control projects. No? So, very important to, particularly sa probinsya po ng Cebu, lalo't higit yung pong gobernadora ng Cebu ay nagpaabot na ho talaga ng pagkadismaya doon po sa kalagayan ng mga flood control projects sa kanya pong probinsya. Very important na immediately yung pong Independent Commission for Infrastructure pagkatapos po ng pagpunta nila sa Davao City ngayon pong linggong ito ay magtungo sa Cebu at sa iba pang mga apektadong mga lugar nito pong nagdaang bagyo para makita at masiyasat kung alin po yung mga gumana, alin po yung mga hindi gumana ng mga flood control projects po sa mga lugar po na ito. And to be very clear, ay yung pong isa sa mga binanggit na top 15 contractors, yung pong QM Builders, ay nakabase sa Cebu Province. No? So I think yung pong lahat ng kanyang mga proyekto sa probinsya po ng Cebu ay dapat pong masiyasat ng buo. Ibig sabihin, I think more or less tapos naman na po ang ICI doon sa Bulacan. And sabi ng ICI mismo, yung pong template of kickbacks and corruption ay nabuo na po nila mula dun sa testimonya sa Bulacan. So most certainly dapat ma-apply po nila yung same investigative template dito po sa pagsisiyasat, dito po sa nangyari sa pagbaha sa Cebu at kung gumana o hindi ba gumana yung pong mga flood control projects sa probinsya pong ito at sa iba pa hong mga probinsyang tinamaan po ng nagdaan pong bagyo. Yun po yung una. Pangalawa, tinatakda na ho natin yung actual na petsa. Nito pong Dolomite Beach investigation po ng Committee on Public Accounts. Ito po ay gaganapin sa November 19. So, Wednesday po ito. No? So, ipapadala po yung mga imbitasyon sa lahat po ng mga nabanggit na po nating mga opisina. I think magpapaabutin ho tayo ng imbitasyon sa Department of Budget and Management. No? Kung ano ho ba yung aktual na estado nito pong proyekto na ito. Kasi nakita ho namin yung mga ilan sa mga DPWH documents. Hindi ho namin mahanap kung nasaang line item. Yung pong Manila Bay Rehabilitation Program. Kung ito po ba ay nasa DNR o ito po ba ay nasa DPWH? Yan. Or basically binigay ng DNR. Ano ito, napag-utusan lang tong si Kokey, no? Napag-utusan lang ho itong si Kokey na trabahuhin niya. Another diversion, ika nga. Ano, panibagong diversionary tactics para ika nga malis na naman ho ang usapan mula dito sa mga maaanomalyang flood control projects, kahit pa paano meron ibang mapag-usapan. Pero alam na naman nila na walang kahihinat na yan. Pustahan tayo, pagkatapos ng isang hearing tapos na yan. Kasi hindi man sila makapag-komento doon sa inyong mismong live. Pero yung mga kababayan natin, sigurado pagka rini-upload yan o ginawang ikinlip yan, sigurado doon yung makikita na hindi talaga popular yung kabalbalan nyo na yan dyan sa Dolomite na yan. To DPWH for implementation. At ano yung taon? Tanggalin mo na kasi, ikaw mismo palain mo yung mga doon, yung mga Dolomite, palitan mo ng basura, wala nang problema. Punta ka bukas na maaga doon, ang gawin mo, palahin mo yung Dolomite, dala ka ng truck, itapon mo lahat, diba? Tanggalin mo lahat, wala nang problema yun Tapos ang gawin mo, ipalitan mo ng basura, lahat ng basura dyan sa House of Representatives. Ano kayo dyan, balandrin yung mga katawan nyo dyan kasi puro kayo mga basura. Na nailagay po itong proyekto pong ito sa atin pong national budget kasi
yung pong DPWH document na hawak ko po ay 2019. So, ibig sabihin, supposedly, nasa line item na po ng 2019 General Appropriations Act. Ito po nga Manila Bay Rehabilitation Beach Nourishment Project na 398 million yung po nga approved budget cost. No? So, yun po yung mga kailangan natin malaman. Siyempre, in the same manner kung paano ho natin pinatakbo yung House Infrastructure Committee hearing, gusto natin din po malaman kung ito po ba ay una, NEP-originated project, ito po ba ay HGAB project, o ito po ba ay BICAM insertion? Nako, gusto nilang malaman. Pero sigurado ko ano yan, net project yung ano na yan. Hindi ba't pagka-aksyon ng panahon yan ng mga congressman, di ba? Ang naalala ko lang sinabi yan ni Tatay Digong, Dolomite is beautiful, period. Hindi kagaya ng budhi mo. Hindi kagaya ng budhi ng mga amo mo o anong pangalan to, okay. Sa kung ano man pong fiscal year ng atin pong gobyerno, kung 2019 ba ito or 2020 ba ito. Gusto natin malaman kung ito po ba ay unprogrammed appropriation. So, I think yung best agency na makapagsabi po nito ay wala pong iba kundi yung DBM. So, we will also invite them, aside from, syempre, yung pong DNR, DPWH, City of Manila, at yung pong MMDA. So, Yan. again, to recap, ang pag-uusapan po doon sa unang pagdinig, yung question po ng necessity ng Manila Bay Dolomite Beach Program. No? So, ibig sabihin, ang basic na tanong po dito ay, kinailangan ba talaga po itong pondohan? Kasi ang paliwanag po nila, dalawang bagay. Una, yung pong Supreme Court continuing mandamus for the rehabilitation of Manila Bay. No? Binabanggit po nila ito. Pero pagka tinignan ho natin yung pong laman ng Supreme Court mandamus, ang nakalagay po doon, very specific. Ang nakalagay po doon, preserve Manila Bay and improve the water quality. Ibig sabihin, pagandahin po yung kalidad ng tubig para makaligo yung pong mga tao. Yun po yung very precise requirement. At kailangan pong masagot doon po sa hearing po na ito, kung yung po bang paglalatag ng 389 million na buhangin along the coast of Manila Bay ay makakatulong to preserve Manila Bay, and secondly, more importantly, to improve the water quality. Ako personally, sa tingin ko nakatulong. Bakit kanyo? Kasi noong mga nagdaang panahon, tinignan natin yung mga larawan dyan. Imbis na diaper at mga basura ang palutang-lutang dyan, ngayong mga panahon na to, nakikita natin, nagbabalikan na yung mga wild animals. Nagbabalikan na yung mga laman dagat, nagkakaroon na ng mga talangka, yung mga maliliit na hipon. Indication ho yun na medyo lumilinis na ang tubig. Ngayon para pangligo, hindi ho pangligo yung tubig dyan, pang swimming, pang swimming siguro, pero pang ligo iba yun eh. Panligo dapat fresh water yun eh. Diba? Pang relax, pang swimming yan. Pwede nang lubluban, diba? Hindi pwedeng paliguan. Oh. Ngayon, kung yun ang doon, pagka nagbalikan na yung mga laman dagat dyan sa Manila Bay, napakaganda hong indicator nun na pwede nang lubluban ng mga tao. Kasi pagka puro basura at diaper ang palutang-lutang dyan, hindi ko talaga pwedeng babaran yan. Hindi pwedeng pag-swimingan yan, di ba? Kasi pagka pinag-swimingan mo yan, wala kang mga laman dagat eh. Pagka ikaw nag-swimming dyan, may kalalagyan ka, di ba? Magkakasakit ka dyan. Pero pagka nandyan na yung mga isda-isda, nandyan na yung mga talangka, maganda hong maganda hong pangitain, ika nga. Of Manila Bay. So, yun po yung mga kailangan ho nating pag-usapan. Yun yung unang punto. Pangalawa, syempre ang kailangan sagutin po ng DNR, bakit ho ikinasa ang proyektong ito? Kahit wala po ito sa Comprehensive Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Yan. Malaking usapin po yun. Kasi ito ho yung debate doon po sa flood control projects eh. Hindi ba? Ito po yung pinag-uusapan na bakit nagkakasa tayo ng flood control project. Grabe, talagang pinapagalaw ho nitong si Martin Romualdez yung kanyang mga tauhan. Itong si Elizalde ko yung kanyang mga tauhan para guluhin ang usapan, di ba?
Umantakin nyo yan mga kababayan, meron ho siyang territory doon na magre-raise ng issue ng Dolomite. Wala tayong problema dyan, sir. Okay lang ho yan na pag-usapan nating Dolomite. Pero pwede ho ba? Resolvehin ho muna natin yung issue ng flood control. Yung tipong ganon, yung buong pamahalaan pagpupukusan lang natin itong issue ng flood control. Di ho ba maaaring ganun? Kasi pag ang dating ho dito parang nagiging, kahit ayaw naming isipin, parang nagiging diversion lang tong na to itong Dolomite issue na to Kumbaga gusto nyo lang ibahin ng usapan dahil yung mga amo nyo nakakaladkad na. Kumbaga para mapahupa naman ng tensyon na kaya iibahin ho nila usapan. At nandito ho itong si Terry Redon para to the rescue sa kanyang mga amo na si Martin Romualdez at itong si Elizalde ko. Sa iba't ibang mga lugar. Kahit una, hindi kasama sa master plan ng isang river basin, or pangalawa, kahit wala po siyang kahit anong master plan. So, this is basically coming from the wisdom that we had gathered from the House Infrastructure Committee hearings, the Senate Blue Ribbon Committee hearings, and the ICI proceedings. No? So, this will be the same standard that we will apply on the questions relating po to Manila Bay. Kasi hindi ko talaga pwede. Hindi ba? Kasi basically po, yung master plan for Manila Bay, very precise yung laman po nun. Based on the requirements of the Supreme Court continuing mandamus, which is basically preserve Manila Bay and improve the water quality of the bay. No? So, at ano po ba yung mga halimbawa doon? Basically, yung pagkakaroon po ng mga sewage treatment plants. No? But, syempre, ang itatanong po ay, hindi ba kasama yung sewage treatment plants sa 389 million beach nourishment program? Ano po yung sagot? Wala po yun doon. Ibang pondo pa po ito. No? So, I think that needs to be very clear. Yung pong 389 million na pinag-usapan po natin, which basically, yung pong pauna pa lang hong pondo ng proyekto pong ito, ang nilalaman lang po nito ay earthworks. Ibig sabihin, geotextile bag, yung pong linalagay po doon sa pagkakalatag po ng Manila Bay Beach Nourishment Program. Pangalawa, fill and backfill, top layer of sand. So, I think ito po yung Dolomite overlay, no? Tapos pangatlo, at mas mahal, yung pong backfill, yung tinatawag pong bottom layer of sand. So, ibig sabihin, kailangan natin pag-usapan. Magkano ba yung presyo dapat? Hindi, kailangan natin pag-usapan para medyo maliis ang usapan. Kasi, pansin niyo mga kababayan, katagal-tagal na panahon, talagang itataon ho nila yan kung kailan yung linggo na pag-uusapan yung issue ng flood control. Kung saan nag-set ng committee hearing etong si Pinky, etong si Ping Lacson Boytago. Ngayon, nag-set din ho sila ng hearing kaugnay dyan sa Dolomite Beach. Di ba? Mga isa't kalahating pag di ba? Hindi natin malaman kung saan. Brad, di ba pwedeng focus muna tayo sa isang bagay? Okay lang yan, sige. Pero sa kahaba-haba ng panahon, ba't ngayon mo lang naisip yan? Kung di ka pa mautusan, walang yan ka, batugan ka talaga. Gusto mo lang kasi travel ng travel Kaya kasi nibak ni Tatay Digong Dapat ng mga buhangin nung pong panahon na yun. Di ba? Masama ho ang loob ni Supot dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sinibak ho siya kasi wala ho siyang ginawa kundi mag-travel. Noong natalaga ho siya sa isang posisyon ng panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, ano nangyari dito kay Redon? Sibak ang walang niya. Kaya mo pa hanggang sa ngayon, yung kasuputan niya, yung galit niya sa mga Duterte, nandyan pa rin. At talaga ba na 389 million gugugulin po natin sa geotextile bags at Walang problema yan. buhangin para sa... Walang problema yan. Kahit gawin pang 1 bilyon. Okay. Kesa naman nilagay lang sa bulsa ni Martin Romualdez at nitong si Zaldi ko. Kahit gawin po 2 bilyon yan, itambak mo dyan sa Manila Bay. At least okay lang na pagka gusto namin gamitin yung pera namin, punta ka lang dyan sa Manila Bay. Hindi kagaya nung pinang-travel nitong si Congressman ganito, binili ng ganito ng anak ni Congressman. Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan. Ilalagay dyan sa Manila Bay o nanakawin ng mga congressman?
For what? Beautification of Manila Bay. Hindi ba? So, ibig sabihin, yan po yung mga Dolomite is beautiful, period. Pag may mga turista sa atin, nakakita sila ng mga ganyang klaseng scenery, kahit papaano, kahit na pangit ang ating transport system, di ba? Pagka nakasakay sila ng jeep, nuknukan ng kainitan, walang aircon yung mga public transport, nakita nilang Dolomite, kahit papaano, wow, beautiful. Di ba? Papagano na lang sila. Wow, amazing. Di ba? Gaganon na lang yung mga Amerikano, yung mga foreigner na nagpupunta sa Pilipinas, di ba? Hindi kagaya nung anak ng toko Pabaho na nga yung katabi nila sa jeep. Di ba? Wala na nga ang aircon yung jeep. Tapos dadaan pa sila sa Dolomite, palutang-lutang na pampers ang kanilang makikita. Diaper pala. kailangan pong Mga kasukat itanong mo. at sagutin po ng mga ahensya in 2 weeks. Gusto ko yan si Terry, yung mga young guns, padaluhin mo dyan sa hearing na yan, mga buisit kayo In November 19. No, so Ayan. I think yun po, yun yung mga pag-usapan. Tapos pangalawa, syempre, pag-usapan din ho yung aktual na mga alternatibo na pwede ho sanang pinagugulan ng 389 million po. Alam ko na yung mga alternatibong tinutukoy nitong si Kokey. Dapat ilalagay na lang sa unprogram appropriation. Tapos ibinigay yung mga proyekto sa Sunwest Inc. Diba? Tapos nakawin ng pondo. Dapat ganun na lang ginugol yung pera niya sa Dolomite Beach, yung 300 million. Dapat linagay na lang sa unprogram appropriation yan eh. Linagay na lang sa flood control project. Wala tuloy silang nanakaw nung mga panahon na yun. Nataon si Tatay Digong presidente nun. Kaya imbis na nakawin, ilinagay na lang sa pagpapaganda diyan sa Manila Bay. Di ba? Sayang talaga, no? Yan lang halimbawa. Ngayon, sa mga mag-iisip na gagawa ng beautification sa isang lugar, mag-isip-isip kayo. Baka imbestigahan kayo nitong si Kokey. Especially yung mga kilalang mga tourist attraction, yung mga dadaanan nilang mga dalampasigan. Kahit na sandamo ka lang basura at mga jebs dyan, huwag niyong pagandahin. Iimbestigahan kayo ni Kokey. Ibig sabihin, kung ang pinag-usapan ho natin ay pagpapaganda ng kalidad ng tubig, ano yung pwede ho sanang ginawa? Pwede pa sana tayo nagdagdag ng sewage treatment plants sa lugar po na ito? Pwede ho ba sana tayo nagtayo ng mas malaking sewage treatment plant para hindi ho nagkakaroon po ng problema sa pagbabaha sa adjacent areas? Alam mo naman pala lahat eh. Nag-imbestiga ka pa. Gawin mo na lang yon. Gawin mo na lang. Dahil nagsara po tayo ng mga drainage outflows. No? So, yun, itatanong din ho yun sa una pong pagdinig. No? At syempre, in particular po na detalye ng DPWH implementation, I think in the second hearing na po natin yan pag-uusapan. Okay. So, yun po muna. Binubuksan po natin ang hapag para sa mga tanong. Sir, your comment dun sa statement ni Representative Paulo Duterte saying na ito daw pong investigasyon ay parang para matakpan lang yung ibang mga issues sa government yan katulad ng corruption. Nako. Well, I think... Teka lang kaaway yan ng amo mo. Galingan mo sumagot. Papanuorin ito ni Zaldico. Zaldico, nanonood ka ba? Zaldico, nanonood ka ba? Umuwi ka na, walang yaka. Inaanap ka na namin. Napapaligiran ka na namin, walang yaka, umuwi ka na. So, talaga, Zaldico, kung sakali pinapanood mo to, sayaw sa gusto mo, uuwi ka. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Pero sa ayaw sa gusto mo, uuwi ka dito. Ganun lang naman kasimple yun eh. Well, una, to be very clear, I think Congressman Duterte did not allude to me, no, in his statement. He alluded to someone else, no. But secondly, I don't think so. Dahil very clear naman ho, for example, yung mandate nung pong review of projects na ICI, it is a 10-year timeline from 2015 to 2025, no. So, ibig sabihin, what is when was this project built? It was built in 2020. So, basically, Ang pinag-uusapan dito, priority ba yan? Napakaraming tinatrabaho ngayon, Terry Redon. Huwag kang bida-bida. Yung tipong, meron no ba kayong naging kaklase na yung tipong mema lang,
Yung mayat-maya, taas ng kamay kahit na mali pinagagawa. Mali, alam na niyang mali sasabihin niya, hindi sigurado, pero hindi pong ika nga mapansin siya ng teacher, magtataas siya ng kamay at sasagot siya kahit alam na niyang mali yung sasagot niya. Kasi nag-aaral ho tayo, maraming ganyan eh. Kahit hindi alam yung sagot, nagtataas ng kamay. Tapos pagka sasagot, sablay naman. Yan, ganyan na ganyan ho si Terry Redon. Ang tawag ho yan, ngayong mga bagong panahon bida-bida. Ang tawag ko yung mga mga individual na mga ganyan ng galawan, mga bida-bida kagaya nito si Terry Redon. Talagang pasok po ito doon sa AKA Boy Kokey. mga proyekto po na pwede yung siyasatin sa totoo lang ng Kongreso. And more importantly, kasama naman ho talaga sa trabaho ng Kongreso yung oversight para malaman ho kung talagang kailangan ba talagang pondohan po yung proyektong ito. Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung meron po bang kumita at kumikbak dito po sa proyektong ito. Magkaibang mga tanong po yun at layunin po nating malaman po ito sa mapagdinig po natin. Kung hindi siya political lang as he claimed, and while he did not allude to you personally, he was referring to the Dolomite inquiry of the House of Representatives. Well, I think naman ho, ever since naman ho, it has always been a question of whether or not the project was necessary. And we have to remember, the Dolomite Beach project happened at the height of the pandemic. March 2020 ho nag-lockdown. September 2020, ano po yung pinag-uusapan ho natin? Wala ho tayong mga mask, wala ho tayong mga bakuna. Pero ano ho yung inuuna nung panahon? Wala pa kasi mga bakuna nun. Siraulo ka ba? Kasalukuyan pa lang dinidevelop ang bakuna noong mga panahon na yon. At pagdating naman doon sa mask, buong mundo nagkakaroon ho ng shortage noong mga panahon na yon. Okay? At pagdating sa mga infrastruktura, pagdating sa mga projects, hindi ho tumigil ang Duterte at administration sa paggawa ng mga tulay, mga project ng pamahalaan. Ginamit nila yung pandemic blessing in disguise kasi walang mga trapiko, walang maraming tao, makakapag-build sila ng matiwasay, hindi sila kailangan i-reroute ang traffic, di nila kailangan manduhan ng traffic. Yun ang panahon. Kaya kung yan binild nung panahon ng pandemic, dapat lang. Kasi wala akong walang maraming storbo ba? Pagka nagdala ka dyan ng Dolomite, dinap yung Dolomite dyan, walang problema. Kayo kasi itong mga typical na politikong Pilipino, hayaan nilang maging mangmang at nasa pangit na lugar ang mga Pilipino. Diba? Ano ba yung mga bansang gumagamit ng Dolomite? Majority ho ng mga bansang nakapaligid sa atin, ginagamit ho yan para pagandahin yung kanilang mga lugar, especially yung mga maiinit sa mata pagdating sa mga turista. Itong mga politikong kagaya ni Zaldico, Martin Romualdez, Terry Redon, Marcos Jr. at ang mga senador dyan, gusto nila manatiling mangmang, nasa squatter, mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino. Even mo naman, Dolomite, napakaganda ng Manila Bay. Diba? Napaganda ho talaga nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na mga diaper naglulutangan. Ngayon, dahil sa sobrang bitter ho ng amo nitong si Terry Redon at itong si Zaldico, kailangan ho nilang questionin yung mga galaw na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In short, ganun ho sila kasupot. Panahon po na yun, itayo po yung Dolomite Beach Project. Ano po yung paliwanag nila? Bakit ho itutuloy? Dahil line item na daw. Hindi ba? Wala na ho tayong magagawa kundi implement po ito. Pero kailangan ho natin maglinaw at nakita ho natin dito sa karanasan ho natin sa flood control investigations. There's something called an FLR, for later release. Ibig sabihin, the executive at the end of the day has ultimate control over whether or not funds will be used, whether or not it is in the line item. So, ibig sabihin, yung pong excuse in September of 2020 na wala na tayong magagawa, it doesn't apply. Hindi ho yun totoo. Sir, clarification lang. Yung sabi mo, wala sa GAA. Kasi sinasabi nila on top of na nasa line item na, I believe it was mental health. Because, yeah, I wrote the story back then. 2020. Yun yung naging justification. But you mentioned that this was not
funded under GAA? Yung hinahanap ko. Hindi ko pa Hinahanap- makita yung line. I want to see the line item actually. Wala siya sa 2019 na GAA, 2019, 2020, 2021, 2022. No, I'm looking. I'm still looking Okay. at where the line item is. Kasi nakita ko pa lang from the last couple of days, there's a line item on DPWH 2019. Pero maliit lang pong pondo yun eh. It is not 389 million. So, baka mahanap ko yun in the next couple of days. Pero we want to know whether it's in the NEP, whether it was in the BICAM, whether it was an unprogrammed appropriation. I mean, these are relevant questions today, particularly because of the experience in the flood control hearings. Sir, sorry. Yung second question ko about flood control. Sir, given yung PDOF experience nating lahat, yung PDOF kasi is under entitlement yun ng office ng isang member of the House and the Senate. It used to be that way. And yet, ultimately, most of the members of the House and the Senate na nakasuhan, na-acquit, or hindi nga sila nakasuhan sa Sandigan Bayan kasi ang laging nagiging argument, yung kanilang endorsement ay recommendatory lang, walang direct link sa kanila. So, and again, these flood control cases, itong funds na to, hindi to allocated sa mga sa opisina ng ng mga congressman or senador, nasa DPWH to. Sir, going forward, do you see na mas mahirap i-prove yung liability ng mga high-ranking officials dito like members of the House and the Senate, given that the fund is not within their office, or it is not necessarily the case? I'm asking your point of view as a lawyer. I think, yung pong mga referrals po na ginawa on Bulacan and on all other areas, particularly on Bulacan, it doesn't have to rely on the documents themselves only. No, kasi ano ba yung mga binabanggit? For example, ni Ombudsman na Boying Remulla nitong nakaraan, I think they had been able to look into bank records tying legislators into the payoffs that are being mentioned in flood control. So, I think that's an important development na nahanap nila na parang baka pwedeng mag 1:1 yung pong pinanggalingan pondo at yung pinagpuntahang pong pondo. Baka yun. Those are, I think, pieces of evidence that can in fact be used to pin not just the DPWH officials down, but also legislators that had in fact been involved. So I think I have confidence in the admissions of the DPWH officials that had been interviewed by the ICI and that had been subjected to House and Senate proceedings. So, think that entire line of evidence and testimony will be the manner by which legislators can in fact be convicted. Sir, I understand yung former Environment Secretary, si Secretary Yuloy sa atin, nagpagawa ng cumulative environment assessment ba yun? Impact assessment. I don't know, may update na po ba kayo doon? And tatamaan din ba yung mga reclamation projects dito sa program? Siyempre, we would want to focus on the project itself. Pero, siyempre, pagka matisod po natin yung reclamation aspects, then we will have to decide it. Basta galingan nyo lang, Brad, yung paghahanda. Galingan nyo lang yung paghahanda sa pagbira sa mga opisyal ng pamahalaan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Dolomite Beach na yan. Good luck na lang. Sana hindi kayo batuhin ng mga kamatis at pagmumurahin ng ating mga kababayan. Dahil kakatapos lang ng bagyo dyan sa Cebu at meron na naman paparating, ang inaatupag nyo pag walang hiya sa nagdaang administrasyon. Yun talaga yan Ganyan sila kawalang hiya. Ibig sabihin, hindi naman public service ang pinunta nila dyan sa pamahalaan. Ang pinunta nila dyan, magkamal ng kapangyarihan at gibain yung mga kalaban nila sa politika. Ganun lang ako kasimplihan. Kailan nyo pa narinig itong si Boy Kokey na sinabi niya, itong na to, meron akong panukala para mapababa
presyo ng mga pangunahing bilihin. Itong bill na to para ito sa mga magsasaka. Itong bill na to para ito sa mga manggagawa. Meron ho ba kayo? Hindi. Bawat labas ho niyan, para siyang kinikwerdas ni Zaldico na, yan, babanat ka ngayong araw na to, Dolomites ang titirahin mo. Ganon ho yun. Billionaire ho yung si Zaldico. Meron ho siyang, noong 2019, meron ho siyang 4 billion. As we reach that point. No? Pero, syempre, dun sa Dolomite pa lang, marami ng very particular questions that need to be answered. No? So, syempre, baka mahagip, pero the focus will still be on the project itself. Sir, clarification lang ulit doon sa na-examine mo na documents. So, sir, you were saying kanina, based on DPWH documents na hawak mo on year 2019, wherein supposedly nandun yung Manila Dolomite Beach, hindi nyo pa nakikita kung nasaan siya nakalinya. Only yung line item. So, ang aking assumption at this point is, baka it's a DNR project, DNR line item na binigay lang po sa DPWH for implementation. Mm-hmm. Pero as of now, sir, wala pa namang any credible per se hinala na baka insertion tong Manila Dolomite Beach. I have to do it on a page-by-page review. Kasi makikita naman din yun kung if it's an insertion, if it's in the NEP, or it was an HCAB insertion, or it's a BICAM insertion, or if it's an unprogrammed appropriation. Okay, sir. Thank you po. Complete lang po ako. Dahil po sa kanina po kasi si Pomdino ay po meron po siyang natuklasan ng mga red flag projects sa Davao City First District from year 2019 to 2022. More than 80 projects po na may red flag, flood control projects. Lahat red flag nyo na. Red flag nyo na. Kahit hindi nagigiba, kahit walang problema, kahit yung purpose nila talagang nakakampanan nila, red flag nyo lang ang problema. Pero yung mga taga sa Ilocos Norte, na kung saan napakaraming video naglabasan, nagguguhuan, yun. Wala yung red flag yun. Yan o yung mga makakaliwang grupo dyan sa, dyan sa house, di ba? Hindi na nakapag-move on kay Tatay Digong. Hindi po, makapayag siya ng resolution para imbestigahan dito sa House. Kayo po bilang co-chairperson ng House Infra Committee, do you think it's best to be investigated dito sa House o sa ICI na po mismo or sa Ombudsman? Yun pong sinasabing red flag flood control projects sa Davao City First District. Well, ayaw po nating pangunahan siyempre si Congressman Tino on how he will go about it, no? Pero yung tatlong binanggit po ninyo are available options to him. So, pwede siya mag-file ng resolution, no problem with that. And he can also go to the Ombudsman directly without going to the ICI. Pero siyempre, I think these... Grabe, napaka-inutil ng ICI, no? Pwede mong magsampa ng kung ano mga kaukulang kaso sa isang individual o sa sa mga engineer, mga congressman. Direkta sa ombudsman, kahit hindi na mag-ICI. Pag nagawa ng ICI. Concerns are clearly also within the mandate of the ICI, no? So, siya pong bahala magpasya kung how he will actually go about this inquiry. Pero since po pinatigil po ni Speaker Boji po yung investigation ng infra po, most likely, hindi po ba yun mag-develop? No, I don't want to jump the gun kasi ultimately it will be the Rules Committee that will decide, no? So if it gets referred to a different committee that is not the House Infrastructure Committee, then I guess they will have to proceed. Kunin ko na lang din po yung position niyo dun po sa mga force panic sa Duterte camp who might be saying na yun pong investigation sa Dolomite Beach project as well as dun po sa mga flood control projects na isusulog din, imbestigahan dito sa Kamara ay sabihin nilang diversionary tactics dun po sa mas malaking issue ngayon na flood control project scandal. Tingin ko hindi naman kasi syempre, katulad ng binanggit ko, yung pong ICI is on track naman in all of the referrals that they are making. Hopefully, they will be able to do live streaming soon enough, no? And that is what we are actually waiting for. So, and like what we had stated earlier, yung pong Cebu, hindi ba, had been very concerned about the state of flood control in their area. So, tuloy naman ho yung lahat ng mga investigasyon sa flood control. So, there is no diversion.
But again, to be very clear, this is not about the former president. I think very important though that we have to focus on the DNR, DPWH officials who are actually complicit in the $389 million Dolomite project. Very important to know actually who was the person who originated the project itself. No? Kasi I don't think it was the Ganon ho sila kainang klase, nakamanto ko, mga nandiyan mga dokumento, di nyo pa silipin. Pero kailangan magpatawag ng hearing para talagang solidong-solidong atake sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Wala naman kung kwenta pala pag-uusapan nila dito sa press con nila na to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.